Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglewak-lewak nga tao with evidence. Good news mga kabibig, lalo na sa mga members, na KOJC members at mga naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. Dapat yung malaman to. Panalo si Pastor Apollo Kibuloy. Nako, korte sa Amerika ibinasura ang kasong human trafficking, forced labor, money laundering versus KOJC leader. O, palakpakan naman dyan. Napakatibay ni Pastor Apollo Kibuloy at mga KOJC leader. Eto na. Korte sa Amerika na yan ha. Hindi gawa-gawa ang news na ito o i-share ko sa inyo. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ni Kabibig. Para lang talaga tawag dito, para may matapik lang. Hindi gano'n, oy. O, kita nyo naman, Korte sa Amerika ibinasura ang kasong human trafficking, forced labor, money laundering versus KOJC leader. Tingnan nyo ha, mabibigat na kaso. Ito ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Duenes, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. So nakipag-bargaining agreement pala itong si Marisa Duenes, mga kabibig. Basahin natin para klarong-klaro ba kung ano ang ibig sabihin. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng abogado ni Duenas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, maituring na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss i-dismiss. Take note i-dismiss. Kita niyo naman, i-dismiss yung napakabigat na krimen na isinampa laban sa kanya kagaya ng forced labor, money laundering at human trafficking. Yun po ang napakabigat na krimen at in the sense po, sabi ng abogado ni Marisa Duenas, yun ay legal victory. Oy, congratulations Pastor Apollo Kibuloy para yata yung magandang balita, yung ihip ng hangin, simoy ng hangin ng tagumpay ay patungo sa KOJC compound at members. And I'm sure happy sila sa nangyari ngayon. Eto eto ang video kung saan makikita natin ang pag-explain ni attorney tungkol dito. So, just give me a moment. I'll be sharing my screen, mga kabibig, para naman klarong-klaro ang ating pinag-uusapan. Mahirap naman kung puro chika-chika lang. So, eto kabibig, manood tayo ha. Ito na. Wait for a while. Laban sa isa sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Duenas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Duenas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Duenas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes sina Duenas. So yun pala ang nangyari kabibig. Diba? Yun pala ang nangyari. Oo. So yun. Ma-shopping pa sila, May shopping pa. Shopee na daw, 'di ba?
labag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika, being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special I think procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawian palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intention na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto namin bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains today a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Quiboloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice, no, yung kanyang mga kasamang akusado doon sa mga charges na yun, lalong-lalo na kay Pastor Quiboloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Siquibloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, no? Kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Totoo. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, no? May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, Ina, the presumption of innocence, no, prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, no, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at senseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubay ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. So there you go, mga kabibig. Para sa So there you go, mga kabibig, ha?
So si Duenas pala. Oh, nangyari. So hinay-hinay nang nakukuha ang katotohanan. Hinay-hinay nang nakuha ng KOJC ang kailangang malayang hindi sila hinuhusgahan, mga kabibig. 'Di ba? Oh, ano masasabi niyo diyan? Yung mga bashers ni Pastor Apollo Kibuloy, sabihin niyo, "Ay naku, hindi pa si Pastor Apollo Kibuloy." 'Di ba? Panalo pa rin sila kasi puro yung pala yung mabibigat na mga kaso sa US. Sa Duenas pala. Tapos tayo napaka-judgmental natin, 'di ba? Napaka-judgmental natin na masama na si Pastor Apollo Kibuloy, na dapat na makulong si Pastor Apollo Kibuloy, na dapat hindi maparisan si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa nga nakausad yung kaso dito sa Pilipinas. Sa Amerika nga, yung mga malalaking kaso nila, absuelto na, dismissed na. Huwag tayo masyadong judgmental kasi hindi tayo perfect. Ikaw pa perfect ka ba? Ito, buti pa itong si Senate President Cheese Escudero. Oo, buti pa itong si Senate President Cheese Escudero. Ano ba, ang nangyari dito, mga kabibig, ay hindi hinarang ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Ngunit si Risa Hontiveros, nanggigiliiti sa galit, oo. Mag-preserve ng kunting kahihiyan daw si Pastor Apollo Kibuloy. Grabe si Risa Hontiveros, no? Kung magkapaghusga, parang anghel. Buti pa si Cheese, Senate President. Hindi niya harangin ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit naman niya haharangin, di ba, mga kabibig? So heto makinig tayo, kabibig Papanood ko sa iyo kung ano ang reaction ni Cheese Escudero. At bakit cool lang si Cheese Escudero? Kasi alam naman niya na karapatan yan ng isang tao, kabibig. Ito. Senatorial elections. Paliwanag ni Escudero na isa ring abogado. May kalayaan si Pastor Apollo na maghain ng kanyang kandidatura sapagkat walang batas na nagpipigil sa kanya na gumawa nito. Ipinunto din ng mambabatas na hindi naman convicted sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo para ma-disqualified sa halalan. O, di ba? Hindi naman convicted si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kaso para ma-disqualified sa halalan. Pero may convicted na tumakbong senador. So, ano na siya? Disqualified na ba yun? Sino ba ang convicted? Di ba sabi ni VP Sara, I wonder why may isang tao nakaupo dito sa Kongreso na convicted for child abuse. Oo. Si Franz Castro. So, sabi ni Escudero, bakit? So, dapat disqualified na si Franz Castro. Bakit hindi na disqualified si Franz Castro? O si Pastor Apollo Kibuloy, kung na-question nyo bakit siya tumakbo. Kasi may mga kaso. Tapos, may conviction na ba? Convicted na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi pa naman ito yung matalinong senador, si Cheese Escudero. Diba? Naisip niya ba hindi naman convicted si Pastor Apollo Kibuloy? Wala naman sa konstitusyon na pwedeng harangin ang kanyang pagsumiti ng COC. So, patakbuhin natin. Karapatan niya yun dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nag-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Sabi rin ni Escudero na bagamat kasama sa mga penalty sa kaso ni Pastor Apollo ang absolute disqualification, ay pwede pa rin siyang tumakbo dahil wala pang pinal na desisyon mula sa korte. There you go. So, kita nyo na Yun na po, mga kabibig. So, si Pastor Apollo Kibuloy ay makakatakbo, di ba? Makakatakbo si Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen Itong sabi, si Pastor hindi pa siya convicted sa mga kaso at wala pang hatol galing sa korte. Bakit si De Lima at dati tumakbo siya? At bakit si Franz Castro nag-file siya? Bakit si Pastor hindi pwede? Kayo at sino kayo? Mas qualified pa nga siya dahil may result na kung paano siya tumulong at kung ano ang mga nagawa niya. Yan ang patunay na malinis talaga si Pastor Kibuloy na pwede siyang manalo bilang senador. Ito mga komento na ating mga netizen Ilang miyembro ba meron ang KOJC? 7 to 8 million? Kung kayong lahat ay boboto kay Pastor Kibuloy, hindi nila madadaya yung resulta. Plus yung ibang pang Kristiyano na may simpatya sa kanya, siguradong mananalo si Pastor Apollo Kibuloy. Tama, mga kabibig. 7 to 8 million. Ang dami na yan,
Tapos yung iba na niniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. So mas madami pa. Baka aabot sa 12 million o 15 million to si Pastor Apollo Kibuloy. Malinaw ang sinabi ni Senator Escudero, abogado din yan. Your circumstances are finally starting to turn around after a period of struggle. Cheers. Hindi ako member ng KOJC, pero iboboto ko si Pastor Apollo Kibuloy dahil naniniwala ako na siya ay inosente at narapat lamang na siya ay mahalal bilang senador sa 2025. Oh! Alam niya kasing maraming magagandang mangyari at mamubuting bagay na lalabas sa pagkaupo ni Pastor Kibuloy sa Senado, kaya hindi haharangin ni Cheese Escudero. Ito pa, oh. As in, maisog, DDS, KOJC, INC might be joint forces for PDP Senator straight to Senate seat. Naku, delikado, no? Kasi si Marcoleta, INC yan, of course. Diba? Suportahan niya ng INC. Naku, KOJC. Of course, yung senatorial slate ni Pangulong Duterte, yun talaga ang iboboto nila. Mga DDS, ang maisog. Naku, paano nila yung senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Naku, mga kabibig, so yun ang sinasabi ko sa inyo. Sige. Oo, bisay pa ba, yataki pa niyo si Pastor Apollo Kibuloy. Yari kayo kapag nakalusot yan. Tama, di naman siya convicted, pero yung ginawa niyo sa kanya, daig pa yung totoong kriminal. There you go. Di ba? I voluntarily campaign for Pastor Apollo Kibuloy from Orin, Alcoseba. Si Franz Castro ang dapat i-disqualify ninyo. Tama, may karapatan si Pastor kahit nga yung mga CCPNP na leader, pwede bumaba sa bundok at mag-file ng COC, si Pastor pa kaya na hindi convicted. Oh. Yun patunay na malinis si Pastor Apollo Kibuloy. So yun mga sinasabi ng mga ilang netizen kabibig na ramdam ko no na talagang pabor sila kay Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw, pabor ka ba? Or bubutuhan mo ba si Pastor Apollo Kibuloy bilang senador? Nako po! I'm sure meron namang gagalaiting galit ngayon kung bakit si Pastor Apollo Kibuloy ay, nako. Parang sa pagsabi ni Cheese, no, lalong nabigyan ng buhay yung KLJC members na, ay salamat, may isang senador na sasabing hindi niya haharangin ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. O di ba? Malaking kaginhawaan na 'yon. Ramdam na mga KOJC members na may suporta galing sa Senate President. O di ba? Senate President na nagsabi. So di ba? Mas magaan sa puso na tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy na may suporta na hindi haharangin ng Senate President. Hindi naman ibig sabihin na si Cheese Escudero ay kanya i-endorse si Pastor Apollo Kibuloy. No. Cheese Escudero is just explaining to us na may karapatan si Pastor Apollo Kibuloy na tatakbong senador. Mali ba yun? Diba? Habang si Risa Hontiveros ang nagsabi, mga kabibig, iba din si Risa kabibig. Bakit? Iba din yung yung tama niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi ni Risa dito, let us not elect lawbreakers as lawmakers. Gabi naman makapaghusga si Risa Hontiveros. Akala niya na si Pastor Apollo Kibuloy ay isang convicted na. Yung friendship mo, convicted. Apollo Kibuloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap pa nga. Tapos dismiss nga yung malalaking kaso sa Amerika. Sa patong-patong na kaso kabilang ang human trafficking and child abuse. At nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas na loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan na para maging mambabatas. Pasensya ka na rin sa Hontiveros kasi hindi lang ikaw ang boboto. Maraming Pilipino, maraming KOJC members ang boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. So, huwag kang magsalita na magkaroon ng konting hiya si Pastor Apollo Kibuloy. Rights na yan eh. Diba? Kahit sino man lang pwedeng magsumiti ng COC pag magiging senator. So, Risa Hontiveros, kalma lang. Risa, kalma. Risa, kalma. Pasensya na, Risa. Ano kaya ang pakiramdam ni Risa, no, na yung mga mabibigat na kaso ng KOJC leaders ay na-dismiss sa US? Ano kaya pakiramdam niya? I'm sure na maghahanap naman ng issue yan para pambato ni Pastor Apollo Kibuloy. So yun mga kabibiga, as in, malaking selebrasyon. Malaking tawag dito, malaking
winning ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Happy ba kayo sa news ngayon na Pastor Apollo Kibuloy panalo sa kaso sa Amerika, tapos si Risa Hontiveros talo at posibleng makasuhan? Depende na kay Pastor Apollo Kibuloy and KOJC members, di ba mga kabibig? Ay nako, yun po ang ating ladies lebag-lebag for today. Ano na? So far ha, ito muna ang aking mga senatorial na gusto kong pag-isipan ko muna ha. So far, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Pastor Apollo Kibuloy. Maganda kasi ang plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. So, posibleng iboboto ko si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ang nakikita ko yung plataforma niya eh. And the same time, paano niya dinala ang kanyang members. Ang daming achievements ng kailang mga members. Ang daming mga scholars ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang daming naka-eskwela ni Pastor Apollo Kibuloy. And take note, passers ng board exam ng law. Take note yan, ang mga galing ng mga bata. So, madami natulungan si Pastor Apollo Kibuloy. So, pwede natin siyang isali sa listahan natin. Malay natin may mga pagbabagong mangyari sa Pilipinas kung upo si Pastor Apollo Kibuloy. Malay natin more scholars ang ibibigay ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? We don't know. Di ba? Ay, so yun lang po mga kabibig ang ating ladies lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At sa lahat ng mga OFW na nandyan sa Florida at yung maagi-agian ba sa hurricane, ingat-ingat kayo palagi ha. Huwag masyadong palabas-labas. Kung hindi pa safe ang lugar ninyo, stay lang po sa bahay, di ba? Don't worry, may mararating naman ng mga mga ayuda. Ayuda na naman. So yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.